Ang pagdududa ay nananatili hanggang #30. T may distansya. Distansya mula sa bunga. Distansya mula sa karanasan. Distansya mula sa sandali kung kailan tumigil ang teorya sa pagprotekta sa paniniwala. Ang debate ni Manny Pacquiao at Terence Crawford ay nanatili sa distansyang iyon sa loob ng maraming taon. Ito ay umunlad sa imahinasyon, mga argumento sa tiempo, haka-haka sa estilo, at ang nakaaliw na ideya na ang kadakilaan ay maaring masukat ng malinis sa iba ang #30. T ibang panahon ng walang gastos. Pagkatapos Timothy Bradley nagsalita. Natapos ang pagdududa. Hindi sa ingay. Hindi sa kontrobersya. May pagkilala. Ang hatol ni Bradley ay hindi parang isang hula. Parang mas mabigat ito pagtatapos. Yung tipong nagmumula lamang sa isang taong nakaharap sa intensidad ni Pacquiao na nakaramdam ng kung ano talaga ang epekto ng pressure sa mga plano at nakakaintindi kung paano sinusuri ng mga piling mandirigma ang panganib ng walang emosyon. Hindi pinagtatalunan ni Bradley. Ang pandasya. Ginulo niya ito. Dahil kilala ni Bradley si Pacquiao hindi bilang isang ikon, kundi bilang isang puwersang bumabago sa inaasahan. Isang mandirigma na ang presensya ay nagbabago sa nararamdaman ng oras, kung paano kumikilos ang espasyo, at kung gaano kabilis nagiging apurahan ang kumpiyansa. Naranasan na ni Bradley ang karanasang iyon. Binayaran niya ito ng paunti-unti. Ang kalamang iyon ang nagpalalim sa debate hanggang sa kaibuturan nito. Ang laban ni Pacquiao at Crawford ay hindi kailanman tungkol sa mga resume o highlight. Ito ay tungkol sa kung ang pagdududa ay makakaligtas sa pakikipag-ugnayan sa realidad. At agad na naunawaan ni Bradley na hindi nito magagawa. Sa loob ng maraming taon, ang pagdududa ay pinoprotektahan ng mga hypothetical. Ang kahinahunan ni Crawford, ang kanyang katumpakan, ang kanyang kakayahang tanggihan ang pahintulot ng kalaban. Sa papel, lahat ng ito ay may katuturan. Nakakumbinsi ito ng mag-isa. Hindi sinusuri ni Bradley ang mga boksingero ng mag-isa. Sinusuri niya sila sa ilalim ng pressure. At sa pressure muling binabago ni Pacquiao ang mga palagay. Naalala ni Bradley kung ano ang pakiramdam kapag hindi hinahayaan ni Pacquiao na mabuo ang ritmo. Kapag hindi na ayos ang mga palitan. Kapag masyadong mabilis ang mga sandali para sa ginhawa. Ang karanasang iyon ang nagturo sa kanya ng isang bagay na madalas na nakakaligtaan ng mga tagahanga. Ang kadakilaan ni Pacquiao ay hindi lamang bilis o agresyon, kundi pagkagambala mabilis na tinatapos ng panggugulo ang mga debate. Hindi minamaliit ni Bradley si Crawford. Hindi rin ito kawalang galang. Ito ay tapat sa paraang tanging ang isang taong nakakaintindi ng karahasan. Ang mga piling tao lamang ang makakaintindi. Kinilala niya na ang talino ni Crawford ay nakasalalay sa kontrol, sa paglikha ng katahimikan sa loob ng kaguluhan. Hindi nag-aalok si Pacquiao ng katahimikan. Binago ng nag-iisang katotohanan iyon ang buong pag-uusa. Ang trahedya ng pagdududa ay hindi ang pagkakaroon nito, kundi ang pananatili nito kahit matagal. Nang nakikita ng mga nakakaalam kung saan titingin ang sagot, alam ni Bradley kung saan titingin dahil naranasan na niya iyon noon. Naunawaan niya kung paano pinipilit ni Pacquiao ang mga mandirigma na kumilos sa bilis na hindi nila sinanay. Ang henyo ni Crawford ay umuunlad sa kalinawan. Lumilikha si Pacquiao ng hamog. Personal na naramdaman ni Bradley. Ang hamog na iyon. Alam niya kung gaano kabilis nabubuwag ang mga plano kapag nawala. Ang kalinawan. Kaya naman parang pinal ang kanyang hatol. Hindi ito umaasa sa resulta. Umasa ito sa pag-unawa. Madalas na nananatili ang pagdududa dahil napagkakamalan ng mga tagahanga ang kontrol sa pangingibabaw. Ipinapalagay nila na ang mandirigmang mukhang kalmado ang siyang mananalo. Alam ni Bradley na ang kalmado ay maaring maging isang luho na nawawala sa ilalim ng maling uri ng presyon. Gumagamit si Pacquiao ng maling uri ng presyon. Hindi pabaya. Hindi desperado. Walang humpay. Naunawaan ni Bradley na ang kawalan ng humpay ay hindi tungkol sa pagsusunto. Ito ay tungkol sa pagtanggi sa paghinga. Pagtanggi sa pagreset. Pagtanggi sa psikolohikal na ginhawa na inaasahan ng mga piling technician. Hindi kailanman kinailangang lumaban ni Crawford sa loob ng pagtangging iyon. Ginawa ito ni Bradley. Ang pagkakaibang iyon ang dahilan kung bakit tinapos ng kanyang hatol. Ang pagdududa sa halip na pasiglahin ito. Gusto ng debate ng nuance. Naghatid ng kalinawan. Si Bradley. At ang kalinawan, sa boxing, ay kadalasang nakakaramdam ng trahedya dahil inaalis nito ang pag-asa ng walang mali siya. Sinasabi nito sa mga tao na ang laban na kanilang inaakala ay hindi mangyayari sa paraang gusto nila. Pinapalitan nito ang ampersand quote. Siguro ampersand quote.
Nang. Ampersand quote, ito ang mangyayari, ampersand quote. Ang mga salita ni Bradley ay hindi nilayon upang manalo sa mga argumento. Ang mga ito ay nilayon upang ipakita ang katotohanan dahil umiiral ito ng lampas. Sa pag-aaral ng tape at mga panel ng opinyon, hindi nilalabanan ni Pacquiao ang kalaban na iyong pinlano. Nilalabanan niya ang bersyon mo na lumilitaw sa ilalim ng stress. Alam na alam ni Bradley ang bersyong iyon. Kaya naman ang kanyang hatol ay may biga. Hindi ito pagsusuri, kundi memorya. Alaala na nangyayari kapag mas mabilis na pinabibilis ni Pacquiao ang realidad kaysa sa kayang sabayan ng paniniwala. Hindi namatay ang pagdududa dahil malakas na nagsalita si Bradley. Namatay ito dahil nagsalita siya mula sa loob. Ang trahedya ng katapusan ng pagdududa ay hindi pagkabigo. Ito ay pagtanggap na may ilang debate na umiiral lamang dahil hindi naramdaman ng mga tao ang nararamdaman ng mga mandirigma kapag ang teorya ay nakakatugon sa bunga. Naramdaman ito ni Bradley. Nalampasan niya ito. At ngayon, kinikilala niya ito sa iba. Hindi kailanman nalutas para sa kanya ang laban ni Pacquiao at Crawford. Ito ay paghihintay lamang sa isang taong may sapat na kwalifikasyon upang sabihin ito ng malakas. At nang magawa niya ito, wala nang may tatago pang pagdududa. Bakit tinapos ng karanasan ni Bradley ang argumento, at paano? Gumuguho ang mga manlalaban. Tumatagal ang mga debate ng mga tagahanga-bihirang. Matapos ang mga debate sa boxing dahil may kumbinsido. Natatapos ang mga ito dahil may isang kwalipikadong nag-alis ng oxygen. Kapag Timothy Bradley nang ibigay niya ang kanyang hatol kay Pacquiao laban kay Crawford, hindi siya nagdaragdag ng opinyon sa tamba. Isinasara niya ang isang file. Mahalaga ang pagkakaiba dahil hindi sinusuri ng mga boksingero ang mga matchup sa paraang ginagawa ng mga manonood. Pinagdedebatihan ng mga tagahanga ang mga resulta. Sinusuri ng mga boksingero mga kondisyon ng otoridad ni Bradley ay hindi nagmumula sa mga credential sa komentaryo o sa pag-alala. Ito ay nagmumula sa pamumuhay sa loob ng pressure ni Pacquiao. Alam niya kung gaano kabilis. Maging walang kaugnayan ang ampersand quote. Mabuting plano ampersand quote. Kapag ipinagkait sa iyo ng kalaban ang luho. Ang oras. Ang naranasang realidad na iyon ay gumuguho sa haka-haka dahil pinapalitan nito ang abstraksyon ng bunga. Nanatiling buhay bilang isang debate sina Pacquiao at Crawford dahil nanatiling buo ang distansya. Distansya mula sa ritmo ni Pacquiao. Distansya mula sa kanyang mga anggulo. Distansya mula sa uri ng pressure na hindi nagpapahayag ng sarili nito ngunit patuloy na naiipon. Tinawid ni Bradley ang distansyang iyon at alam niya kung ano ang mangyayari sa kabilang panig. Kaya naman ang kanyang hatol ay tila tahimik at pinal. Hindi. Pinalalaki ng mga mandirigma ang mga konklusyon. Naunawaan nila ang mga ito. Naunawaan ni Bradley na ang kadakilaan ni Pacquiao ay hindi nakukuha ng isang katangian. Hindi lamang ito bilis o lakas ng tunog o mga anggulo. Ito ay pagbaluktot ng tempo, ang kakayahang pilitin ang mga kalaban na kumilos sa bilis na hindi nila sinang-ayunan. Kapag nangyari iyon, kahit ang mga piling technician ay nagsisimulang gumawa ng mga pagpili na hindi nila kinikilalang sarili nila. Ang talino ni Crawford ay nakabatay sa kalinawan. Sa pagbabasa ng mga kalaban, paghubog ng mga palitan, at pagpapataw ng kaayusan. Ang sistemang iyon ay umuunlad kapag may oras pa para mag-obserba at mag-adjust. Alam ni Bradley na sinisira ni Pacquiao ang kakayahang iyon mula pa noong unang pagring ng kampana. Ito ang pananaw na nahihirapang gayahin ng mga tagahanga. Pinapanatili ng pag-aral ng tape ang kaayusan. Sinisira ito ng live pressure. Naramdaman mismo ni Bradley ang pagkawasak na iyon. Naalala niya kung paano pinapabilis ng presensya ni Pacquiao ang mga desisyon bago pa magkaroon ng oras ang isip para mag-organisa. Hindi ka natatalo sa mga round dahil natalo ka sa papel. Natatalo mo ang mga ito dahil nahuli ang iyong mga kagamitan. Sa mga sandaling hindi na naghihintay. Kaya naman hindi nakikipagtalo si Bradley sa mga hypothetical. Alam niya na kapag itinanggi ni Pacquiao ang reset, ang laban ay hindi na tungkol sa kung sino ang ampersand quote, mas mahusay ampersand quote, at nagsisimula ng maging tungkol sa kung sino ang maaring gumana kapag nawala ang ginhawa. Si Bradley ay nasa kapaligirang iyon. Agad niyang nakikilala kung sino ang handa para dito at kung sino ang hindi pa kailangang maging handa. Hindi nito binabawasan si Crawford. Inilalagay siya nito sa konteksto. Madalas na napagkakamalan ng mga tagahanga ang kontrol bilang kawalan ng kahinaan. Alam ni Bradley na ang kontrol ay may kondisyon. Depende ito sa kalaban na nagbibigay ng espasyo. Hindi. Nagbibigay si Pacquiao ng espasyo. Pinipilit niya ito.
at binabago ng compression ang katangian ng pagpapahayag ng kasanayan. Sa mga nakakompress na kapaligiran, ang mga pamamaraan na umaasa sa tiempo at pasensya ay nagiging mas mahirap gamitin ng malinis. Natutunan ni Bradley ang aral na iyon hindi bilang teorya, kundi bilang gastos. Binayaran niya ang mga sandali ng pag-aatubili gamit ang mga round na nawala bago pa niya may tama ang mga ito. Ang alaalang iyon ang nagbibigay impormasyon sa kanyang hatol. Sinisira ng mga boksingero ang mga debate dahil naiintindihan nila ang mga hangganan. Alam nila kung saan ang mga estilo ay hindi na nagiging mga kagustuhan at nagsisimulang maging mga pananagutan. Nakikita ni Bradley na itinutulak ni Pacquiao si Crawford sa isang hangganan na hindi niya kailangang lambasan. Hindi yon insulto. Ito ay isang obserbasyon na nakabatay sa pagkakalantad. Nagpapatuloy ang mga debate dahil napagkakamalan ng mga tagahanga ang kisam sa kahandaan. Nakikita nila ang kahusayan at ipinapalagay na ito ay walang hanggan ang pag-scale. Alam ng mga boksingero na ang pag-scale ay nangangailangan ng paunang stress. Ayon sa karanasan ni Bradley, may isang uri ng stress na hindi maaaring gayahin sa pamamagitan lamang ng sparring o paghahanda. Kapag dumating na ang stress na iyon, muling nag-aayos ang laban. Naiintindihan din ni Bradley ang isang bagay na hindi komportable. Ang pagdududa ay kadalasang nananatili dahil gusto ito ng mga tao. Pinapanatili nito ang intriga. Pinapanatili nitong buhay ang usapan. Hindi kailangan ng mga boksingero ng intriga. Kailangan nila ng mga sagot. Nagbigay si Bradley ng isa. Hindi malakas. Hindi mapanghamon. Nang may katiyakan. Tinatapos ng kanyang hatol ang pagdududa dahil hindi ito nag-anyaya ng pagtutol. Nag-anyaya ito ng pagkilala. Pagkilala na ang ilang mga laban ay hindi misteryo para sa mga direktang nakaramdam ng mga variabol. Pagkilala na ang pressure, hindi papel, ang nagpapasya sa mga piling resulta. Ito ang dahilan kung bakit bihirang mag-hedge ang mga boksingero. Alam nila na ang hedging ay para sa mga taong protektado. Ang distansya. Matagal nang nalampasan ni Bradley ang distansyang iyon. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Pacquiao sa ritmo, sa paghinga, sa paniniwala. Alam din niya na kapag inalis ang pressure ang paniniwala, mabilis na sumusunod ang natitira. Iyan ang bahaging hindi nakikita ng mga tagahanga. Iniisip nila ang isang mahabang laban sa chess. Naalala ni Bradley ang isang lupon na hindi mananatiling tahimik. Hindi sinusupil ni Pacquiao ang mga plano. Sinusupil niya ang oras na kailangan ng mga plano. Hindi naman minamaliit ang hatol ni Bradley. Ito ay makataw. Inililigtas nito si Crawford mula sa mga inaasahan na binuo ng mga taong hindi pa nakaramdam ng kung ano ang nararamdaman ni Bradley. Binabago nito ang balangkas ng debate palayo sa pantasya at tungo sa responsibilidad, tungo sa pag-unawa. Kung anong mga uri ng pagsubok ang nararapat sa kung anong mga yugto. Natapos ang pagdududa dahil ang isang taong nakakaintindi ng bunga ay prangka na nagsalita. At sa boxing, ang simpleng katotohanan ay kadalasang napagkakamalang trahedya dahil inaalis nito ang pag-asa ng walang kalupitan. Sinasabi nito sa iyo ang sagot bago pa man masaktan. Ang eksperimento ang isang tao. Walang interes si Bradley na pahabain ang pagdududa. Matagal na siyang nabubuhay kasama ang mga sagot. Paano nasisira ng presyon ni Pacquiao? Ang mga kalakasan ni Crawford at bakit mekaniko, hindi katapatan, ang nagpapasya sa hatol ni Bradley para maunawaan kung bakit parang pinal ang hatol kay Timothy Bradley. Kailangan mong lumampas sa reputasyon at tumuon sa mekanika. Hindi tinitimbang ni Bradley ang popularidad. Hindi siya pumipili ng panik. Sinusuri niya ang mga bagay-bagay, ano ang nabubuhay sa ilalim ng presyon at doon nagbabago ang hugis ng usapang Pacquiao. Crawford. Si Terence Crawford ay isang dalubhasa sa control. Ang kanyang talino ay nakasalalay sa kanyang kakayahang magbasa ng mga kalaban, magpabagal ng mga palitan, buuin ang mga pattern at muling buuin ang mga ito pabor sa kanya. Umuunlad siya kapag nakapagtatag siya ng ritmo, nagmamasid ng mga reaksyon, at nagpapataw ng istruktura. Lubos na iginagalang iyon ni Bradley. Ngunit alam din niya kung anong uri ng kalaban ang nagbabanta. Sa sistemang iyon, hindi lumalaban si Manny Pacquiao sa loob ng istruktura, binabali niya ito. Hindi siya humihingi ng pahintulot upang magtakda ng tempo. Nililikha niya ito ng marahas, paulit-ulit at walang babala. Ang kanyang presyon ay hindi tungkol sa paghahagis na mas maraming suntok. Ito ay tungkol sa pagtanggi sa pagbawi na ramdaman ni Bradley ang pagtangging iyon. Naunawaan niya na ang mga kalakasan ni Crawford ay nangangahulugan. Ang pag-access sa oras. Panahon para magmasid. Panahon para mag-adjust. Panahon para huminga. Inaalis agad ni Pacquiao ang oras na iyon.
hindi sa pamamagitan ng kawalang ingat, kundi sa pamamagitan ng pagbilis. Dito madalas na mali ang pagkakaintindi ng mga tagahanga. Sa macho, iniisip nila na nilulunasan ni Crawford ang kaguluhan sa pamamagitan ng kalmado. Alam ni Bradley na ang kalmado ay may kondisyon. Ang kalmado ay umiiral lamang hanggang sa pilitin ng kalaban ang pagmamadali. Kapag dumating na ang pagmamadali, dapat gumana nang mabilis ang mga pamamaraan o mabibigo ang mga ito. Pinipilit ni Pacquiao ang bilis. Hindi lang pisikal na bilis, kundi bilis ng desisyon. Dapat tumili ng mas mabilis ang mga mandirigma kaysa sa gusto nila. Kapag nangyari iyon, naapektuhan ang katumpakan, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa naabot ng utak ang katawan. Malinaw na naalala ni Bradley ang sensasyong iyon. Laban kay Pacquiao, ang mga palitan ay hindi malinis na rese. Hindi ka makakakuha ng paghinto sa pagitan ng mga sandali kung saan karaniwang muling nagikalibrate ang mga technician. Sa halip, nagsasama-sama ang mga sandali. Malabo ang mga pagpipilian. Nakikita mo ang iyong sarili na tumutugon sa halip na humuhubog. Iyan ang panganib na nakikita ni Bradley para kay Crawford. Totoo ang kakayahang umangkop ni Crawford. Ngunit umaasa ito sa espasyo. Umaasa ito sa kalaban na nagpapakita ng impormasyon. Nagpapakita si Pacquiao ng ingay. Hindi kaguluhan na walang anyo, kundi kaguluhan na may direksyon. Ang kanyang mga anggulo ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang kanyang mga entry ay hindi sumusunod sa mga pamilyar na pahiwatig. Alam ni Bradley na nagiging mas mahirap ang pagbabasa kapag ang mga pattern ay hindi na ulit ng sapat na katagalan upang matutunan. Hindi ito tungkol sa pagiging ampersand quote. Hindi. Handa ampersand quote ni Crawford. Ito ay tungkol sa pagbabago ni Pacquiao ng mga tuntunin ng pakikipak. Ugnayan nahihirapan ang mga technician hindi dahil kulang sila sa kasanayan, kundi dahil ang kanilang mga kasanayan ay idinisenyo para sa mga kapaligiran kung saan ang daloy ng impormasyon ay mahuhulaan. Ginugulo ni Pacquiao ang daloy na iyon. Pinipilit niya ang mga technician na gumana ng walang kumpirmasyon. Naiintindihan ni Bradley kung gaano kamahal iyon sa pag-iisip. Nagsisimula kang magtanong sa mga likas na ugali na karaniwang nagsisilbi sa iyo ng maayos. Nag-aalangan ka kung saan ka karaniwang nangangako. Nangangako ka kung saan ka karaniwang naghihintay. Ang mga maliliit na pagkakamaling iyon ay hindi mukhang dramatiko, ngunit mabilis itong nadaragdagan sa mga scorecard at sa paggasta ng enerhiya. Walang humpay na nananalo si Pacquiao sa mga kalamangang iyon. Alam din ni Bradley na ang kahinahunan ni Crawford ay madalas na napagkakamalang kaligtasan sa sakit. Ang kahinahunan ay hindi nangangahulugang kawalan ng kahinaan. Nangangahulugan ito ng ginhawa hanggang sa maalis ang ginhawa. Espesyalista si Pacquiao sa pag-alis ng ginhawa nang hindi nagbibigay sa iyo ng isang bagay na halata na dapat labanan. Kaya naman ang hatol ni Bradley ay hindi emosyonal. Ito ay proseso. Nakita niya kung ano ang mangyayari kapag pinipilit ni Pacquiao ang mga piling mandirigma na talikuran ang kanilang gustong tempo. Nakita niya kung gaano kabilis tumigil ang mga laban na maging katulad ng bersyong naisip sa papel. At alam niya na kapag bumagsak ang tempo, hindi na ginagantimpalaan ng laban ang kagandahan. Ginagantimpalaan nito ang pagiging praktikal. Sa Pacquiao ay walang humpay na gumagana. Isa pang maling akala na itinuwid ni Bradley ay ang ideya na ang pressure ni Pacquiao ay pabaya. Hindi. Ito ay disiplinadong agresyon. Hindi siya naghahagis para pahangain. Naghahagis siya para okupahan, para manghimasok, para maiwasan ang pagreset. Naramdaman ni Bradley ang okupasyong iyon sa bawat round. Naunawaan niya na ang counterpunching ni Crawford ay nakasalalay sa malinis na commit ng mga kalaban. Bihirang malinis na commit ni Pacquiao. Ang kanyang mga entry ay sadyang awkward. Hindi sila nagpapakita ng mga textbook openings. Pinipilit nila ang improvisation. Pinapaboran ng improvisation ang boksingero na comfortable na maging hindi comfortable. Sa Pacquiao ay alam ni Bradley na ang control ni Crawford ay sumira sa mga piling kalaban, ngunit hinayaan ng mga kalaban na iyon na umiral ng sapat na katagalan para magkaroon ng kontrol. Hindi inaalok ni Pacquiao ang kagandahang asal na iyon. Hindi siya walang galang. Siya ay walang humpay. Ito ang dahilan kung bakit ang hatol ni Bradley ay hindi tungkol sa katapatan. Ito ay tungkol sa hindi pagkakatugma sa kapaligiran. Hindi sinasabi ni Bradley na kulang si Crawford sa kadakilaan. Sinasabi niya na ang kadakilaan ay naipapahayag ng iba sa ilalim ng iba ampersand #30 T ibang pressure. At ang pressure ni Pacquiao ay natatanging nakakagambala sa mga boksingero na umaasa sa sinusukat na pangingibabaw. Walang
Insentibo si Bradley na bawasan si Crawford. Ang kanyang kredibilidad ay nagmumula sa katapatan, hindi sa katapatan. Ang kanyang hatol ay sumasalamin sa isang pag-unawa na ang ilang mga estilo ay hindi nawawala dahil sa sila ay mababa, kundi dahil ang kapaligiran ay nagiging pagali sa kanilang mga kalakasan. Hindi yon trahedya. Iyan ay boxing. Ang estilo ni Pacquiao ay ginagawang mga sprint ng paggawa ng desisyon ang mga laban. Si Crawford ay mahusay sa mga marathon ng kalkulasyon. Alam ni Bradley kung aling format ang lumilitaw. Kapag kontrolado ni Pacquiao ang tempo, ang sprint, at ang mga sprint ay nagpaparusa sa pag-atubili. Ito ang dahilan kung bakit natapos ang pagdududa ng magsalita si Bradley. Hindi siya nag-espekulasyon tungkol sa mga resulta. Kinikilala niya ang mga kondisyon. Kapag naunawaan na ang mga kondisyon, natural na sumusunod ang mga resulta, hindi bilang mga hula, kundi bilang mga kahihinatnan. Ang hatol ni Bradley ay hindi nangangailangan ng dramatisasyon dahil ito ay nakabatay sa mga mekanika na nalampasan na niya. Maaring magpatuloy ang mga tagahanga sa debate dahil ligtas ang debate. Hindi kailangan ni Bradley ang kaligtasan. Naroon na siya. Bakit nanatili ang pagdududa hanggang sa magsalita ang alaala? At paano ginagawang katapusan ni Bradley ang pantasyang pagdududa ay hindi pinapanatili ng ebidensya. Ito ay pinapanatili na distansya, layo sa saki, layo sa pagod, layo. Mula sa sandaling ang isang laban ay hindi na kumikilos na parang teorya at nagsisimulang kumilos na parang kaligtasan. Matagal nang ganoon ang distansya ni Manny Pacquiao at Terence Crawford. Komportable ang debate dahil karamihan sa mga taong tumatalakay dito ay hindi na kailangang sumagot sa isang simpleng tanong. Ano ang pakiramdam nito kapag nangyayari ito sa iyo? Hindi kailangang isipin ni Timothy Bradley ang sagot. Naalala niya ito. Ang alaalang iyon ang pumapatay ng pagdududa. Alam ni Bradley na ang pinakamapanganib na bagay kay Pacquiao ay hindi ang nakikita mo sa top. Ito ang hindi kayang makuha ng tape. Kung ano ang nararamdaman ng laban kapag ang takbo ay naging hindi sinasadya. Paano tumutugon ang katawan bago pa man makapagpaliwanag ang isip? Paano nabubura ang kumpiyansa hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na karga? Naunawaan ni Bradley na nananatili ang pagdududa dahil napagkakamalan ng mga tagahanga ang kawalan ng katiyakan. Bilang balance, ipinapalagay nila na kung mayroong debate, dapat ay malapit ang laban. Mas alam ng mga boksingero. Alam nila na maraming debate ang umiiral dahil lamang sa maling tao ang nagsasalita. Itinatama iyon ng memorya. Binabago ng memorya ni Bradley ang balangkas. Nina Pacquiao at Crawford palayo sa pantasya at tungo sa pisyolohiya. Naalala niya kung ano ang nangyayari kapag nagbabago ang paghinga. Kapag ang mga binti ay tumugon ng kalahating segundo ng huli. Kapag ang mga kombinasyon ay hindi natatapos dahil ang susunod na sandali ay masyadong mabilis na dumating. Iyan ang bahagi ng boxing na tahimik, na nagtatapos sa mga debate. Naunawaan din ni Bradley na ang mga piling boksingero ay hindi nawawalan ng paniniwala ng sabay-sabay. Nababasag ang paniniwala. Isang sandali, kung saan ang isang kontra ay hindi tumatama. Isang palitan kung saan parang mali ang distansya. Isang round kung saan walang nabubunga ang pagsisika. Naiipon ang mga balina. Iyon, walang humpay na nililikha ito ni Pacquiao. Ang talino ni Crawford ay nakasalalay sa pagkakaugnay-ugnay, sa pakikipaglaban na may sapat na katuturan para makapagpataw siya. Ang kayusan. Alam ni Bradley na tinatanggihan ni Pacquiao ang pagkakaugnay-ugnay. Ginagawa niyang magkakapatong-patong ang mga laban na hindi kailanman naayos. Ito ang dahilan kung bakit hindi itinuring ni Bradley ang kanyang hatol bilang mas magaling si Pacquiao. Binabalangkas niya ito bilang binago ni Pacquiao ang mga kondisyon, at kapag nagbago ang mga kondisyon, hindi nawawala ang mga kasanayan, ngunit nagiging mas mahirap itong ma-access. Ang problemang iyon sa pag-access ang siyang minamaliit na mga tagahanga. Naiisip nila si Crawford na mahinahong lumulutas ng mga puzzle sa ilalim ng matinding gali. Naalala ni Bradley kung gaano kabilis natutunaw ang mga puzzle kapag ang silid ay hindi tumigil sa paggalaw. Inaalis ng memorya ang optimismo ng walang kalupitan. Hindi gali si Bradley kay Crawford. Pinoprotektahan niya ang realidad. Naunawaan niya kung gaano kapinsala kapag pinapataas ng mga tagahanga ang pagdududa ng higit sa kapakinabangan nito, kapag iginigit nila ang mga eksperimento na alam na ng mga boksingero ang mga sago. Kaya naman ang hatol ni Bradley ay tila maawain. Tinatapos nito ang pag-uusap bago pa man maging pressure ang inaasahan. Bago pa man humingi ng patunay ang kuryosidad. Bago pa man kailangang bayaran ng isang tao ang gastos ng pag
Aral sa publiko kung ano ang maaring maunawaan ng pribado. Kinikilala rin ni Bradley na ang pagdududa ay kadalasang nagpapasaya sa mga manonood. Hinahayaan nito ang mga tao na maniwala na sila ay nakikilahok sa pagtuklas. Ngunit ang pagtuklas sa boxing ay mahal. May laging nagbabayad. Nagbayad si Bradley. Itinuro sa kanya ng bayad na iyon kung gaano kabilis na nabubuwag ang mga bagay-bagay laban kay Pacquiao. Gaano kaliit ang babala na nakukuha mo. Gaano kawalang katuturan ang katapangan kapag wala ng tiempo. Alam niya na hindi pa kinailangang lumaban si Crawford sa loob ng ganoong uri ng pagbagsa. Hindi dahil iniiwasan ito ni Crawford, kundi dahil wala pang pumipilit sa kanya doon. Gagawin ito ni Pacquiao. Malinaw na sinasabi iyon sa kanya ng alaala ni Bradley. Dito nagtatagpo ang pagdududa sa trahedya nito, hindi sa isang kamanghamanghang pagtatapos, kundi sa pagkilala na ang eksperimento ay walang ituturo na bago. Kukumpirmahin lamang nito ang alam na ng karanasan. Hindi tinatalo ni Pacquiao ang mga mandirigma sa pamamagitan ng pagiging hindi mahuhulaan. Tinatalo niya sila sa pamamagitan ng pagiging hindi may iwasan. Naramdaman ni Bradley ang hindi may iwasang pangyayari bago pa man tumunog ang huling kampana. Alam niya na nabubuo ang hindi may iwasang pangyayari kapag mas mabilis na lumiliit ang mga opsyon kaysa sa mga solusyon. Kapag ang adaptasyon ay nagiging reaktibo sa halip na estratehiko, iyon ang sandaling haharapin ni Crawford. Mabigat ang hatol ni Bradley dahil dala nito ang sandaling iyon. Hindi siya nag-go-project. Nagbabalik-tanaw siya. Madalas na gusto ng mga tagahanga ng mga laban para masagot ang mga tanong. Alam ng mga boksingero kung kailan nasagot na ang mga tanong. Naunawaan ni Bradley na nananatili ang pagdududa dahil gusto ng mga tao ng drama. Gusto nila ng sorpresa. Gusto nila na patunay sa pinakapublikong paraan na posible. Ngunit alam ng mga pinakaresponsableng tinik ang boksingero kung kailan dapat tumigil sa pagtugon sa kahilingang iyon. Ang paghinto ay hindi kaduwagan. Ito ay pangangasiwa. Ang mga salita ni Bradley ay nagsisilbing hangganan. Sabi nila, hindi kailangang mangyari ito para maintindihan natin. Nakakadismaya ang hangganang iyan sa mga tagahanga dahil itinatanggi nito ang palabas. Ngunit pinoprotektahan nito ang mga mandirigma mula sa hindi kinakailangang kahihinatnan. Hindi kailangan ng resulta para maging makabuluhan ang laban ni Pacquiao at Crawford. Ang kahulugan nito ay umiiral na sa pagsasanib ng mga estilo, pressure, at karanasan sa buhay. Malinaw na nakikita ni Bradley ang pagsasanib na iyan. Alam niya na ang walang humpay na pag-asa ni Pacquiao ay hindi magpapahintulot kay Crawford na lumaban sa kanyang laban. At kapag ang isang mandirigma ay hindi kayang lumaban sa kanyang laban, ang kahusayan ay nagiging kaligtasan. Hindi yon isang patas na pagsubok ng kadakilaan. Iyan ay isang hindi pagtutugma ng mga kapaligiran. Tinatapos ng hatol ni Bradley ang pagdududa dahil muling itinuon nito ang usapan sa responsibilidad. Sa pag-alam kung kailan lumayo na ang imahinasyon. Sa paggalang sa ipinapakita ng karanasan bago pa man madama ng pinsala. Ang trahedya na katapusan ng pagdududa ay hindi pagkabigo. Ito ay pagtangga. Pagtanggap na ang ilang debate ay nagpapatuloy lamang dahil hindi naramdaman ng mga tao ang halaga. Naramdaman ito ni Bradley. At kapag pumasok na ang halaga sa silid, tahimik na umaalis ang pagdududa. Walang argumento. Walang drama. Katotohanan lamang na sinabi ng isang taong pinaghirapan. Ito, bakit mahalaga ang hatol ni Bradley higit pa sa labanang ito, at bakit kailangang matapos ng mas maaga ang pagdududa sa boksing nang ibigay ni Timothy Bradley ang kanyang hatol kay Pacquiao laban kay Crawford. Hindi lang niya isinasara ang isang debate. Inilalantad niya ang isang padron. Ang isang padron ng boxing ay paulit-ulit na naulit, kung saan ang pagdududa ay hinahayaang magtagal ng lampas sa kapakinabangan nito. Hindi dahil hindi malinaw ang sagot, kundi dahil nakikinabang ang esport sa pagpapanggap na totoo. Ito, mahalaga ang mga salita ni Bradley, dahil hinahamon nila ang ugali na iyon. Madalas na itinuturing ng kultura ng boxing ang pagdududa bilang isang birtud. Ang debate ay nagpapanatili ng interes na buhay. Ang kawalan ng katiyakan ay nagpapasigla ng nilalaman. Ang mga hypothetical ay lumilikha ng mga pag-click. Ngunit naiintindihan ng mga boksingero ang isang bagay na ayaw aminin ng mga tagahanga. May kapalit ang pagdududamay. Magbabayad naman kalaunan. Hindi kinailangang mangyari ang laban ni Pacquiao at Crawford para masagot ang tanong na paulit-ulit na itinatanong ng mga tao. Ang sagot ay umiiral na sa pagsasama-sama ng karanasan, pressure, at kapaligiran. Kinilala ito ni Bradley dahil nabuhay siya sa loob ng mga bunga ng naantalang kalinawan. Ang kanyang hatol ay hindi
Tungkol sa pagkorona kay Pacquiao. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pag-unawa. Alam ni Bradley na ang boxing ay may ugali na mapagkamalan ang kuryosidad bilang pangangailangan. Hindi porket may tatanong ang isang tanong ay dapat na itong sagutin sa loob. Ang ring. Ang mga ring ay hindi laboratorio. Ito ay mga lugar kung saan permanenteng naitata ang mga pagkakamali. Ito ang anggulo ng responsibilidad na dala ni Bradley, ng kahimi, ng walang pangaral. Naunawaan niya na ang ilang mga laban ay mahalaga dahil nagbubunyag ang mga ito ng mga bagong impormasyon. Ang iba ay kalabisan dahil kinukumpirma lamang nito ang alam na ng mga bihasang mandirigma. Ang laban nina Pacquiao at Crawford ay nabibilang sa pangalawang kategorya. Hindi itinatanggi ni Bradley ang kadakilaan ni Crawford. Itinatanggi niya ang premisa na ang kadakilaan ay dapat palaging masubukan sa pinakamatinding posibleng paraan upang mapatunayan. Ang premisang iyon ay nagpaikli sa mga karera at pumalpak sa mga pamana sa loob ng mga henerasyon. Ang pagdududa, kapag artipisyal na pinahaba, ay nagiging presyon. Ang pressure ay nagiging inaasahan. Ang inaasahan ay nagiging panganib na hindi na nagsisilbing paglago. Nasaksihan ni Bradley ang pagunlad na iyon mula sa loob ng ring. Alam niya kung paano pinalalaki ng inaasahan ng publiko ang pinsala. Ang mga boksingero ay hindi lamang lumalaban sa mga kalaban, lumalaban sila sa mga naratibo. At ang mga naratibong nakabatay sa pagdududa ay maaring pilitin ang mga boksingero na patunayan ang mga bagay na hindi nangangailangan. Ang patunay, hindi kailanman kinailangan ni Pacquiao si Crawford upang bigyang kahulugan ang kanyang kadakilaan. Hindi kailanman kinailangan ni Crawford si Pacquiao upang patunayan ang sa kanya. Ngunit iginiit pa rin ng pagdududa ang paghahambing. Ang hatol ni Bradley ay tumatagos sa pagigiit na iyon. Binabago nito ang balangkas ng kadakilaan sa boxing bilang konteksto sa halip na hierarchical. Iba ang %30, T ibang estilo, iba ang %30, T ibang panahon, iba ang %30, T ibang kapaligiran. Hindi lahat ng paghahambing ay nararapat sa isang banggaan. Hindi lahat ng banggaan ay nagbubunga ng karunungan. Ang ilan ay nagbubunga lamang ng pagkasira. Ito ang dahilan kung bakit ang hatol ni Bradley ay parang isang pagtatapos sa halip na isang paglala. Hindi siya nananawagan ng isang laban. Nananawagan siya ng pagtanggap na ang pressure ni Pacquiao ay kumakatawan sa isang uri ng pagsubok na hindi kinailangan at hindi kailangang daanan ni Crawford. Pagtanggap na ang kadakilaan ay hindi nangangailangan ng kapwa pagkawasak upang maging totoo. Nahihiyapan ang boxing sa ideyang ito dahil adik ito sa patunay sa pamamagitan ng pinsala. Gusto nito na nakikitang kumpirmasyon. Gusto nito na mga peklat, pagkatumba, mga wakas na sapat ang sakit upang maging makabuluhan. Hinahamon ni Bradley ang adiksyong iyon. Iminumungkahi niya na maaring matuto ang esport, na magtiwala sa sarili nitong mga veterano. Makinig kapag nagsasalita ang karanasan. Tapusin ang mga pag-uusap bago maging kapabayaan ang kuryosidad. Kaya naman mahalaga ang hatol na ito ng higit pa sa Pacquiao vs Crawford. Nagtatanong ito ng mas malawak na tanong, kailan dapat tumigil sa debate ang boxing at magsimulang makinig? Pinakinggan ni Bradley ang kanyang katawan noong mga round na iyon kasama si Pacquiao. Nakinig siya sa mga sandaling nang ibabaw ang bilis at nawawasak ang mga plano. Ang pakikinig na iyon ang nagturo sa kanya kung saan natatapos ang pagdududa at nagsisimula ang realidad. Ngayon, hinihiling niya sa mga manonood na makinig din hindi para patahimikin ang talakayan, kundi para ikalibre ito. Kapakipakinabang ang mga debate kapag nagbibigay liwanag ang mga ito. Nagiging mapaminsala ang mga ito kapag natatakpan nito. Matagal nang tumigil sa pagbibigay liwanag ang Pacquiao vs Crawford. Ito ay naging salamin para sa pagnanais ng mga tagahanga sa halip na katotohanan ng mga mandirigma. Binasag ni Bradley ang salamin na iyon. Ginawa niya ito nang walang gali, nang walang pagmamalabis, nang hindi nangangailangan ng pinagkasunduan. Ang pagpipigil na iyon ang nagbibigay bigat sa kanyang mga salita. Sa isang esport na puno na may ingay na opinyon, namumukod tangi ang tahimik na katiyakan. Ipinapaalala sa atin ng hatol ni Bradley na ang boxing ay hindi isang demokrasya ng opinyon. Ito ay isang hierarkiya ng karanasan. Ang mga nakaramdam ng halaga ay mas maagang nakakakita ng mga bagay-bagay. Ang mga hindi nangangailangan ng oras o pinsala para matuto. Sinusubukan ni Bradley na makatipid ng oras. Sinusubukan niyang pigilan ang isang aral na darating ng huli para maging mahalaga. Gumaguhi siya ng linya kung saan dapat huminto ang kuryosidad at dapat magsimula ang respeto. Nakakadismaya ang
Linyang iyon sa mga tagahanga, dahil itinatanggi nito ang palabas. Ngunit pinoprotektahan nito ang mga boksingero. At ang proteksyon ay hindi kahinaan. Ito ay kapanahunan. Ang trahedya, ang pagdududa ay hindi mangyayari ang isang laban. Ito ay ang pag-unawa ng mga tao, na ang laban ay hindi kailanman kinakailangan. Malinaw na inihahatid ng hatol ni Bradley ang realisasyong iyon. Sinasabi nito sa atin na ang ilang mga sagot ay hindi nabibilang sa ring. Nabibilang ang mga ito sa memorya, sa karanasan, sa tahimik na pag-unawa na nagmumula sa pagiging naroon. Ang Pacquiao vs Crawford ay palaging iral bilang isang pag-uusa. Ngunit, hindi na ito iral bilang isang tanong. Sinagot ito ni Bradley, hindi nang may kumpiyansa, kundi nang may kalinawan. At ang kalinawan, sa boxing, ay bihira dahil tinatapos nito ang mga bagay-bagay. Pinipigilan nito ang momentum. Ginugulo nito ang kita. Itinatanggi nito ang paboritong prinsipyo ng sport, ang kawalan ng katiyakan. Ngunit ang kalinawan din ang pumipigil sa boxing na hindi manakit ng mga tao nang hindi kinakailangan. Naunawaan ni Bradley ang balanseng iyon. Kaya naman ang kanyang hatol ay hindi parang isang opinyon, parang isang responsibilidad na natupad. Ang trahedya ng pagdududa ay hindi pagkabigo. Ito ay ginhawa. Gumaan ang pakiramdam na may nagsalita bago magsimula ang sport na humihingi ng patunay na hindi nito kailangan. At sa diwa na iyon, hindi lang basta tinapos ni Bradley ang isang debe. Ginawa niya ang higit na kailangan ng boxing, pinigilan niya ang isa